Isa na namang mapagpalang araw sa'yo dahil lumabas to sa feed mo. Gusto ko malaman mo na ang lahat ng pagsisikap mo balang araw ay pagpapalaing tunay. Welcome ka nga pala sa Day 2 na daily highlights ko. Pero, bakit mo nga ba ako gugusting makilala? Halika at samahan mo ako. Around 11:30 na nga pala nang magising ako. Dahil nga gabi yung pasok ko, as usual, ginising na ako ng gutom kong asawa. Niyaya na nga niya ako na mamalengke. At siya nga pala, kung mapapansin nyo, nandito ang mabait at pasaway kong ate Carlet. Konti lang naman. Yung teacher kasi nila, may sakit na naman. Last week, ganun rin. Masama raw pakiramdam. So, ilang araw na rin walang pasok si Scarlett. Gawa nga nung bumagyo, kala namin okay na kahapon. Ganun pa man, sana maging okay na siya. Kaya heto kami nga ay naghahanda na para bumili ng ulam. Ang bilis ng araw, no? Parang kahapon lang, problema ano ulamin. Heto na naman tayo, mag-iisip na naman ng lulutuin. Hay, life nga naman. Minsan naisip natin kung ganito na lang ba tayo? Pero sa totoo lang, tayong mga Pinoy likas na positibo at masayahin. Ito ang dahilan kung bakit sa dinami-rami ng mga suliranin at kinababaliwan sa bawat araw, nairaraos pa rin natin. Kaya ikaw, ikaw na nanonood nito, maging makatwiran ka lang. Huwag mo masyadong seryosohin. Aangat ka na lang nang di mo namamalayan. Naalala ko tuloy yung kantang dahil wala ring mangyayari ay walang mapapala. Huwag mong itigil ang pagbuhos ng ulay. May panahon para maging hari, may panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Pasensya na kayo sa boses ko Basta ang diwa, lahat tayo ay may kanya-kanyang panahon. Kaya dahil walang exempted sa problema, may beat na pinababawal ang give up. At eto na, nandito na kami sa talipapa. Buti na lang, unti-unti, namamaster na ng misis ko yung tinatawag na ulam on the spot. At may naispatan rin akong napaka-cute na teddy aw-aw. Kaso, parang siya, iniwan lang din ako agad. Bukod dyan, may na rin kaming nadaanan. At ang ginawa nga namin, bumili na kami ng isahan para di na pabalik-balik. At ayan, nakauwi na nga rin kami. Pero sa totoo lang, epektibo pa rin yung paglista ng mga lulutuin sa isang week at panonood ng mga food vlogs. Kaso halos lahat yata napapanood mo ng asawa ko. Yun nga lang, yung iba kasi sobrang mahal na mga recipe at hindi available dito sa amin. Kaya tuloy napapadalas kaming mag-ulam on the spot. At ayan, nag-umpisa na nga ang misis ko sa pagluluto. At tinulungan ko na nga rin siya magsaing. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga simpleng pagtutulungan ng mag-asawa sa mga gawaing bahay ang tunay na nakakapagpatibay ng samahan. Huwag kayong maniniwala sa mga kasabihan o mga nagsasabi na yung mga gawain yun ay para lang sa mga babae. At huwag ka, may mga natawag tayong tamad days. Pero huy, hindi na makatwiran at healthy ang ganong habit pag nahayaan mo na lang. Disclaimer lang po, hindi to for the content lang kasi napakarami kong natutunan sa mga nakaraang karanasan ko at wala na akong excuse para ibalik yung dating ako. Soon, ikukwento ko rin sa iyo yon. For now, samahan mo muna kaming magluto. At iniwan niya na nga rin yung kamatis. At sabay niya nang nilagay sa kaserola kasamang sibuyas. At pagkatapos niyan, hinugasan niya na nga rin yung sugpo. Sugpo ba o hipon? Ewan ko ano ba pagkakaiba nun. Samantalang ko, chinek ko na rin yung sinasain ko, baka matutong na. Heto, kumukulo na siya. Dahil ilang saglit lang, tiyara! Presenting sinigang na hipon ala pachamba. At wag ka, may secret recipe ang misis ko na nilagay dyan.
Siyempre, di ko na binidyo. Secret nga po eh, di ba? Mukha ka na lang kahit hindi. Basta, halika, kain na tayo. Ayoko na masyadong excited. Baka bigla niyong i-judge yung tiyan ko. Ikaw, kumain ka na ba? Gayahin mo ko. Huwag kang gagaya sa akin. Pero, madalas kaya ako sabihan na maalaga raw misis ko kaya ganun. After kumain, nanood na rin ng ate Carlet namin ang paborito niya. Kanina pa kasi kami kinukulit kung anong K-pop daw naman tintuko niya. Yun palang cartoon sa Netflix. Ay nako. Oops! Siya nga pala, hanggang dito na lang muna tayo. Nagpaalam na rin misis ko pupunta ng palengke. Bibili siya ng vitamins para kay baby. At dahil tinapos mo to, sana man lang napangiti kita kahit saglit lang. Alam ko, mas cute ka pa rin pag nakangiti. Wala man akong papremyo, pero sana lagi mo akong sasamahan at marami pa tayong magiging ganap. Gawin nating masaya ang bawat sandali. At soon, magtatagumpay ka rin. Hanggang sa muli, ingat ka lagi.